Naghahanap ka ba ng murang boarding house? Tara, may alam ako. Pero bago yan, pakinggan mo muna yung kwento. At bago ka mag-decide kung gusto mo yung boarding house o hindi. Ang boarding house na ito ay mayroong 3 palapag. Nasa 2 at 3 palapag naman ang mga kwarto. Bawat kwarto ay walang banyo. 2 lamang ang banyo nito. Banyo ng mga lalaki at banyo ng mga babae. Pero nasa unang palapag yun at kailangan pang bumaba sa unang palapag para ikaw ay makabanyo. Mahigpit ding ipinagbawal ng may-ari ang magluluto sa taas. Dapat daw sa baba lamang magluto. Masungit at ekstrekto ang dandidi. Si Kayla ay isa sa mga umupa doon. Si Kayla ay isang estudyante. Siya ay 3rd year college na sa kursong accountancy. Dahil sa hirap ng buhay, ay hindi na siya kayang kasusan ng kanyang mga magulang sa kanyang pag-aaral. Kaya si Kayla na lang mismo ang nagpapaaral sa sarili niya. Ang schedule ng pasok niya ay hapon. Sa umaga, tumutulong siya sa kalendarya ng tiyahin niya. At sa hapon ay papasok at sa gabi tatrabaho ulit. Isa sa mga nagtatrabaho si Kayla sa 7-Eleven. Pero ang pinili niyang schedule ay panggabi. Madaling araw na rin si Kayla na makakauwi sa boarding house. At ilang oras na lang din ang may tutulog niya. Kasi kinaumagahan, tutulong na naman siya sa kalendarya ng tiyahin niya. Ganun lang ang buhay ni Kayla. Nakakapagod, pero wala siyang choice, kundi kailangan niyang magsikap at magtrabaho para makapagtapos siya. Kasi kung hindi siya magsisikap, hindi siya makakapagtapos at wala siyang mararating sa buhay. Isang gabi, lumabas siya ng kwarto. Bumaba siya sa unang palapag. Pumunta siya sa kusina at uminom ng tubig. Habang siya uminom, may narinig siyang mahinang pag-iyak ng babae sa banyo. Dahan-dahan siyang lumapit at idinikit niya ang kanyang tenga sa pintuan ng banyo. At nagsalita siya, "Miss, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Pero wala siyang nakuhang sagot galing sa loob ng banyo. Puro iyak at hagulho lamang ang kanyang narinig sa loob ng banyo. Maya-maya hindi na kinaya ni Kayla. Binuksan niya ang pintuan ng banyo. Pero nakalak ito. Kaya naisip niya silipin ito sa baba ng pintuan. At doon, nagulat at nagimba siya sa kanyang nakita. Isang babaeng duguan, nakadilat ng mga mata at nakatingin sa kanya na nakangisi. At sabay man narinig siyang pagbagsak ng gamit. Kaya nagulat siya at napalingon. Tatakbo na sana siya nang biglang may humawak sa balikat niya. Sinipan niya ito at sinuntok sa muka at agad naman itong namasa. Si Kayla pala ay may pagkatumboy, kaya gano'n na lamang siya kumilos. Namibilipit naman sa sakit yung ka-birdmate niya. Pahingi ito kagad ng pasensya dahil akala niya ay babaeng humawak sa balikat niya. Naliwanag niya ang buong pangyayari sa ka-birdmate niya. Pero sa kamalas-malasan ba naman ay hindi ito naniniwala. Ayon dito, hindi naman daw totoo ang multo at lalong walang multo sa boarding house nila. At sabi pa dito, pagod at puyat nandito si Kayla kasi ilang gabi na itong walang ayos na tulog. Gawa ng trabaho, papasok, kaya kung ano-ano na lang daw ang nakikita nito. Pero pinagpilitan pa rin ni Kayla. Pero nabigo lamang siya dahil kahit anong gawin niya, hindi ito naniniwala. Kaya para tumigil na si Kayla, binuksan ng ka-birdmate niya ang banyo. At laging pagtataka niya dahil
Nakalak ito kanina nung akma niyang bubuksan. At nagimbal pa siya kasi walang tao sa loob ng banyo. At lalong walang babaeng tubuan at ilat ang mga mata. Kaya sinangwalang bala na lang ito ni Kayla at bumalik na sa kwarto nito. Imbis na matulog, ay hindi na siya nakatulog dahil ulit-ulit na nagsising-in sa utak niya ang mga nakita niya. At hindi lamang sa banyo ito nagpaparamdam, kundi pati sa kwarto niya at pati sa mga ka-boardmates niya. Isang araw, pumasok siya sa school niya. Kay, ano nangyayari sa'yo? Bakit? Malaki na ang eyebags mo. Tsaka lang ba mo ngayon? Ano nangyayari sa'yo? Problema ka ba? Sabihin mo naman sa akin para matulungan kita kung ano yun. Wala naman akong problema. Hindi lang ako nakatulog ng maayos gawa ng may trabaho ko. Pinababayaan mo na yung sarili mo, Kay. Ano kaya kung tumigil ka na lang muna sa kalendarya ng tiyahin mo? Para makakuha ka ng tulong. Para bumalik yung dating ikaw. Baliw ka talaga, Pat. Lakas ang trip mo, ah. I'm serious. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Ano pa nakikita yung sarili mo? Eh ano ngayon? Bakit kung ganito na ako, ano nang gagawin mo? Eh, iwanan mo na ba ako tulad ng mga ex ko? Anong iwanan? Wala akong sinabing ganyan. You know na I'm not like them, diba? Kay, concern na ako sa'yo. Kasi syempre, girlfriend kita. Gusto ko na sa buti ko palagi. Kasi nakita ko sa'yo ngayon, kakaiba na yung pinagsak ng katawan mo. Pumunta pa muna sa kalendarya ng tiyahin mo. Pat, hindi pwede. Alam mo naman na pag umalis ako doon, wala nang katulong si auntie. At maliban doon, mawalan ako ng support ni auntie. Pagpapalit mo yung kalusugan mo sa pera na ibibigay ng auntie mo sa'yo. Kay, ano ka ba? Mag-isip nga. Ang pera makikita yan, pero ang buhay hindi na. Kaya dapat, iningatan mo ito at pinapahalagahan. At lalo na sa lahat, inaalagaan mo ito. Pat, alam mo naman na kailangan ko ng pera. Kailangan ko magsikap kasi alam mo naman, di ba, yung sitwasyon ko. Ako na lang napapara sa sarili ko. Basta tumigil ka na dyan sa kalendarya ng tiyahin mo. Ako ang tutulong sa'yo sa gustusin mo. Kung huwag na. Nahihiyan ako sa'yo. Ang dami-dami nang tinutulong sa akin. Ay naku, ayot ka na naman sa ugali mo ganyan. Try lang. Yan ba tatanggihan ko? Sige ba, tatanggapin ko yan pero kung nag-iwalay tayo, huwag mo ibenta sa akin lahat yan ah. Sira? Wala noon na tumigil lang si Kayla sa kalendarya ng tiyahin niya. Pero akala ni Kayla ay makakatulog na siya ng maayos at mahimbing. Pero akala lang niya yun dahil lalo itong lumala. Isang gabi naman ay nanaginip ng masama si Kayla. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ulit ng babae na laging napapagkita sa kanya. Sa panaginip niya, nakita niya lahat-lahat kung ano nangyari ng babaeng ito. Nanghingi ito ng hostisya. Nagising si Kayla sa masamang panaginip. Bumaba ito ng kusina at uminom ng tubig at umaikot na ulit sa kwarto. Tinawagan niya yung boyfriend niyang si Patrick at agad naman itong sumagot. Hello, Pat? Bakit napatawag ka ng madaling araw? Manangyari ba? Oo, Pat. Huwag mong sabihin na yung babae na naman yun. Siya nga. Ilang bisis ko bang sasabihin sa'yo, Kay? Imagination mo lang yan, hindi sila totoo. Pat, makinig ka. Napaginipan ko siya, nakita ko siya sa panaginip ko. Kung paano siya namatay. Ay nako, naiibang ka na talaga. Pinatay siya, Pat. At ngayon, humingi siya ng hostisya. Ay nako, Kayla, ang tigas ng ulo mo. Matulog ka na nga. Pat naman, makinig ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. At habang nag-uusap sila, ay may narinig si Kayla ng pagkalabog sa labas ng kwarto niya. At mabibigyan at tunog ng mga paa at iyak ng isang babae.
Ba't andito siya? Patulungan mo ako, natatakot ako. Ay naku, tigil-tigil mo nga ako. Patulog ka na nga. Sabi mo sinasabing ano-ano. Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo na hindi totoo ang multo? Hindi. Umiyak na lamang sa tampo si Kayla sa boyfriend niya. Ilang buwan pa nakalipas ay unti-unti nagsisialisan yung mga ka-boardmate niya. Gawa ng mga kakaibang nararanasan nila. Di mo may babae daw sila nakikita. Kahit sa panaginip ay sinusundan sila nito, kaya nagsialisan na sila. 5 na lamang silang natira. 2 sa pangalawang palapag at 3 sa pangatlong palapag. Hanggang sa lumala na yung sitwasyon ni Kayla at talagang bumagsak ng katawan niya. At sa kamalas-malasan, iniwanan siya ng boyfriend niya. Ayon dito, nababaliw na daw siya. Isang araw pumunta ang tiyahin niyang si Gina. Binisita ito ng tiyahin niya dahil matagal na kasi itong hindi nakita ni Gina. Kaya naisipan niya itong bisitahin. Pagkakita nga niya dito ay nagulat siya dahil sobrang laki na ang pinagbago ng katawan ni Kayla.